Ang kwento ni Sulaiman, ni Solomon, baga sa Biblia siya si Solomon. Ang kwento ni Sulaiman alayhi salam, ginamit natin yung salitang Sulaiman dahil yun naman talaga yung tunay niya na pangalan, si Sulaiman. Si Sulaiman ay anak ni David. ang ikikwento ko ay tungkol sa kay Bilqis tsaka sa hudhud, sa ibon ni Sulaiman alayhi salam. So Sulaiman alayhi salam ay isang hari at ang kaharian niya, makikita mo sa loob ng kaharian niya iba't ibang uri ng hayop at mga jinn. So sinasabi na si Sulaiman alayhi salam ang nagtayo ng kanyang kaharian ay mga jinn. Minsan si Sulaiman alayhi salam, habang tinitignan niya yung mga hayop niya, tapos yung mga hayop niya ay meron siyang napansin na isang nawawala. So yung nawawala ay yung hudhud. Ito yung ibon ni Sulaiman alayhi salam na kakaiba. So si Sulaiman alayhi salam ay merong katangian na naiintindihan niya yung mga hayop. So kung naiintindihan mo yung mga hayop, napakaganda nga naman. Malaki yung pakinabang nila sa'yo. So yung mga bagay, marami silang sasabihin sa'yo. So, sa mga napapansin na sa paligid, bukod pa doon, itong ibon ni Sulaiman alayhi salam, dahil sa lumilipad to, so nakikita nito yung mga nasa ilalim niya kapag siya ay nasa itaas. Itong ibon ni Sulaiman alayhi salam, napansin niya na nawawala. Sabi niya, nasaan na tong ibon? Nasaan na to si hudhud? Bakit wala dito? So si Sulaiman alayhi salam, malamang naiinis siya. Sabi niya, kapag ito dumating at walang binigay na matibay o magandang dahilan para hindi magalit Sulaiman alayhi salam, ang sabi niya ay bubunutin niya yung mga balahibo nito isa-isa or gigilitan niya. So yun, bali yun, tapos dumating tong ibon ni Sulaiman alayhi salam. So yun, sa pagkakaunawa ko, imbis na matakot to kay Sulaiman alayhi salam, parang confident to. So nung dumating siya, sinabi niya, Sulaiman, meron akong alam na hindi mo alam. Sabi yung gano'n. Tapos sinabi niya yung tungkol sa isang babae na may kaharian, isang babae na merong kaharian. So yung babae na merong kaharian, ito si Bilqis. Itong si Bilqis, noon yung tatay nito, maganda din yung kaharian, pero nung namatay yung tatay noon ni Bilqis, napunta ang kaharian nito, pinamana ang kaharian nito sa anak niya na lalaki. Pero itong si Bilqis ay matalino at hindi siguro maganda ang pamamalakad ng lalaki. So gumawa ng paraan tong si Bilqis, gumawa siya ng hindi maganda at kabilang na doon yung pinatay niya yung kapatid niya, pinainan niya, pinatay niya yung kapatid niya, hanggang sa napasa kanya yung kaharian. At itong kaharian ni Bilqis, ang nakita ng hudhud, yung ibon, ang nakita ng ibon ni Sulaiman alayhi salam, na nakita niya na si Bilqis at ang mga tao dito sa kaharian ay sumasamba sa araw. Doon na babahala itong si hudhud, kaya niya sinabi kay Propeta Muhammad, kay Sulaiman alayhi salam, na si Bilqis at ang mga tao nito ay sumasamba sa araw. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah. Sinabi ni Sulaiman alayhi salam, bakit ka ba, kumbaga, bakit parang pinoproblema mo itong mga to, ibon ka. Kumbaga, yung ibon, imagine yung ibon na concern at nagsumbong kay Sulaiman alayhi salam na ito ay sumasamba sa araw. Dahil bakit ito ginawa ni hudhud, yung ibon ni Sulaiman alayhi salam, dahil si Sulaiman alayhi salam ay isang sugo din ng Diyos. Si Sulaiman alayhi salam ay propeta din. At sinabi ni Sulaiman alayhi salam, sige, magpapadala ako ng magpaliham. So nagpadala siya ng liham na nakalagay doon ay ako ay sugo ng Allah.
nakalagay doon sa liham ni Sulaiman. At sinabi ni Sulaiman na kumbaga sumamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. At nung namarating tong sulat, yung liham sa kaharian ni Bilqis, si Bilqis ay kumonsulta sa kanya mga tagasunod. Sinabi niya na ano bang gagawin natin. Ngayon ang sabi niya itong mga tagasunod, makipagdigmaan kay Sulaiman alayhis salam. Ngayon si Bilqis ay matalino to si Bilqis. So naisip niya, imbis na ganun, nakaisip siya uli ng paraan, yung paraan niya. So nagpain siya. Pinainan niya naman Sulaiman alayhis salam ng kayamanan. So nagpadala siya ng gift. At kung tatanggapin ito ni Sulaiman alayhis salam, ni Solomon, baka hindi na niya kumbaga papakialaman pa yung kaharian at yung pagsamba nila sa araw. Pero si Sulaiman alayhis salam, nung natanggap niya itong regalo, ay baliwala to sa kanya. Talagang madiin niya na sinabi na katakutan si Allah, yung Panginoon ng sangkatauhan, sanlibutan, lumikha nitong lahat. Katakutan si yung tagapaglikha na sumamba lamang doon. Inimbitahan ni Sulaiman si Bilqis doon sa kaharian ni Sulaiman. At so yun, pupunta sila Bilqis, pero bago yun, na nagsabi si Sulaiman na sino doon sa mga sinabi ni Sulaiman to sa kaharian niya, kung sino ang makakapagdala ng kaharian ni Bilqis doon sa harapan ni Sulaiman alayhis salam. At ang sabi sino ang makakapagdala sa akin ng kaharian ni Bilqis dito sa harapan ko. May sumagot na isang jin ang sumagot, no? So itong jin, ito ay isang uri ng lahi ng demonyo. Kasi si Sulaiman alayhis salam, bukod sa pinagkalooban siya ng katangian ng Diyos na maintindihan ang lengguwahe ng mga hayop, ay binigyan din siya ng kakaibang kapangyarihan o gantimpala mula sa Diyos na mautusan yung hangin. At kabilang na dito sa mapasunod yung mga jin. Ito yung jin ay iba't ibang uri ito ng demonyo. Ang iba sa kanila ay mabuti, ang iba sa kanila ay masama, ang iba ay malakas, ang iba ay mahina. Merong isang jin na nagsabi na kaya kong dalhin bago matapos tong pagtitipon natin dito, dadalhin niya sa harapan ni Sulaiman alayhis salam ang kaharian ni Bilqis. Samantalang etong isang jin na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilm o kaalaman, sumagot ito na sinabi, sa pagkurap ng iyong mata, sa isang kurap lang ng mata mo, kaya kong dalhin sa iyo ang kaharian ni Bilqis sa iyong harapan. So ayun, kasi nainip si Sulaiman alayhis salam, sabi niya yung bago matapos yung event nila, yung pagtitipon nila, matagal daw yun. Kaya itong isa ay nagpresenta. Itong isa na to, yung malakas na uri ng jin na pinagkalooban din ng Diyos ng ilm, kaalaman. Yun ang sabi niya ay sa isang kurap lang ng mata. O sige, yun di ginawa nila. So dumating na tong si Bilqis. So ginawa na ng jin. Sabi ni Bilqis pagdating niya, ito ba yung aking kaharian? Parang sa akin to. Sabi niya gano'n. Sabi ni Sulaiman alayhis salam, oo, sa'yo to. Alhamdulillah. Tapos nung si Bilqis ay hindi makapaniwala, tinitignan niya yung paligid, kamukhang kamukha ng parang replika ng kanyang kaharian. At meron tong pababa na merong isa tubig na may mga isda. Bumaba siya dito, yung may stairway na pababa. Habang bumababa siya, inangat niya tong kanyang, ito, yung ganito niya, inangat niya dahil ayaw niya mabasa yung kanyang suot. So habang naglalakad siya, nung umapak siya dito, nagulat siya, glass yung inaapakan niya. Nabilib siya. Sa bilib niya, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, tama nga si Sulaiman alayhis salam, wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang nag-iisa Diyos, ang tunay na Diyos. So yun, tinanggap ni Bilqis na wala nang ibang Diyos na dapat sambahin. Hindi niya na dapat sambahin yung araw,
Nainiwalan siya kay Sulaiman alayhi salam, na si Sulaiman alayhi salam ay isang sugo. So yun, eto palang glass na to ay nakita pala to ni Sulaiman alayhi salam sa ibang lugar. Ginaya niya to. So yun, kumbaga magaling si Sulaiman alayhi salam, isang magaling na hari. Kumbaga yung engineer niya, yung mga tagagawa niya ay mga jinn. At kinasal sila, napangasawa niya to si Bilqis, at hindi na sila sumamba sa araw. Pinupunta-puntahan lang to ni Sulaiman alayhi salam sa kaharian nun. At sinasabi na dun sa kaharian ni Bilqis, nagtayo pa ng 3 castle si Sulaiman alayhi salam. Yun lang ang kwento natin. Ano ang wisdom dun? Imagine yung ibon ni Sulaiman, yung hudhud, na nakita nito na sumasamba yung mga tao sa araw. Ni-report niya ito kay Sulaiman, kay Solomon. At ang mga nakakabilib dito, yung kapangyarihan ng jinn nasa kapahintulutan ng Diyos sa utos ni Sulaiman ay nagpamalas ng kapangyarihan. So yan, pero itong mga jinn din, wala din silang kaalaman maliban sa ipinagkaloob lang sa kanila. Kumbaga hindi sila katulad ng Diyos. Kumbaga itong mga jinn ay limitado lang. Kahit nga nung patay na si Sulaiman alayhi salam, hindi pa to alam ng mga jinn, maliban na may lumabas na uod. At nung natumba yung tungkod nito, doon lang napansin ng mga jinn habang sila ay nagtatrabaho kay Sulaiman alayhi salam, napansin nila si Sulaiman alayhi salam ay matagal na palang patay. So si Sulaiman alayhi salam ay may kaharian, may trono. Ang trono niya ay ginawa ng mga jinn, ng mga kanyang utusan. At ang kaharian niya sa loob nito ay iba't ibang uri ng hayop. Meron din nabanggit sa Quran na habang naglalakad sila Sulaiman alayhi salam, narinig niya na merong isang langgam na nagsalita na ang sinabi, magsitabi kayo dahil baka maapakan kayo ni Sulaiman alayhi salam. Napakaganda na katangian yan na pinagkaloob kay Sulaiman. Paano ba siya nagkaroon yan? Dahil sa pagiging sugo niya at propeta niya, pagiging hari niya. Kasi paano ba siya naging hari muna? Balik tayo kay David. Kanino ba ipapangalan ni David? Dawud alayhi salam ang kanyang kaharian. So tinanong niya itong mga anak niya, at hindi sila nakasagot maliban sa bunsong anak na si Sulaiman alayhi salam. Nasagot ni Sulaiman alayhi salam ang tanong ng kanyang ama, kaya sa kanya ipinamana ang kaharian. So yan, yan na muna. At ang pagkakaalam ko, hindi ako nagkakamali, ito ay lugar ng Palestine. Yan. Tapos so ayan lang muna dahil medyo may issue ngayon yung Masjid Al-Aqsa. Hindi ko nadadagdagan yan tukol dyan sa bagay niya.